Yan, magandang gabi po o hapon po sa bawat isa. Magandang gabi po. Yan, another Friday po ulit. Kamusta po tayo? Amen? So, parang malapit na ang camping. Amen po? So, itong nakaraang linggo, tayo po ay may pinag-aralan. At very, ano po yun, isang pag-aaral na dapat talaga ay pumapasok sa ating spirito. Amen po? Ano po ba yun? Sabi niya, paano malalaman na Christ-centered ang isang simbahan? Amen? So, paano ba natin nalalaman talaga yun? Amen? Na tayo ay naglilingkod, hindi dahil sa atin or dahil sa mga leaders, kundi dahil dapat nakasentro kay Jesus. Meron pong 7 na diniscuss ang ating mga kapastoran at hayaan nyo po na i-brief ko lang po ng mabilis. Amen po? Yung una, paano malalaman kung Christ-centered ang isang church? Una po ay si Kristo ang sentro ng pangangaral. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. So sabi niya, si Kristo ang sentro ng pangangaral. Ibig sabihin, ang lahat na ipangangaral natin ay ayon at nakabase sa Bible. Amen po. Malalaman natin ang sentro ng church natin ay nakabase sa mga salita ng Diyos at ito ay matatagpuan sa Bible. Amen po, si Jesus ang pinakasentro po natin. Amen po. Sabi niya po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Jesucristo. Walang iba, amen po, na pundasyon natin at ipangangaral natin ay ang salita niya na makikita lamang, amen, sa Bible. Okay po, hindi tao o tradisyon at hindi sariling opinyon ang laging itinuturo. Si Jesus ang kanyang ebanghelyo ang pangunahing mensahe. Amen, hindi dahil doon sa kaalaman ng tao o nung nagpipreach, amen po, or yung opinyon o tradisyon lamang, amen, ang nangunguna sa church, kundi yung ebanghelyo na nanggagaling sa salita ng Diyos. Ang number 2 po, the Word of God is the highest authority. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kailangan ang salita po ng Diyos ang pinakamakapangyarihan at pinakamataas na ginagawa natin ang kanyang salita. Amen po, aral at tradisyon ng simbahan ay nakabase sa salita ng Diyos. Ang mga aral o desisyon o direksyon ng simbahan ay nakabatay sa kasulatan, hindi sa uso o kagustuhan lang ng tao. Amen po, hindi po i-approve ng Lord, amen, kung ito ay laging nandun lamang sa gusto ng tao, sa idea ng tao, yung ipinapangaral po natin. Amen po. So, anuman ang ipatupad natin sa simbahan, nakabatay lamang sa kasulatan. Amen? Kung ano man yung mga ipapapolicy natin o rules natin sa simbahan, ang makapangyarihan pa rin po na ay authority ay ang salita ng Diyos na dun lamang nanggagaling yung ating i-implement. Number 3. Ano po yung number 3? Sabi niya, my love at truth. Amen po sa Ephesians 4 chapter 15 and 16. Malalaman natin, amen, na ito ay church-centered ng isang simbahan. Amen? Ay kung ito ay mayroong pag-ibig at katotohanan. Amen po. So, hindi lamang po ang katotohanan, kundi pati pagsisisi, kabanalan sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Amen po. Hindi lamang pagtanggap ang itinuturo, kundi pati pagsisisi, kabanalan at pagsunod sa Diyos. Pag sumusunod ka sa Diyos, amen po, ito po ay may katotohanan at pag-ibig. Laging totoo dapat. Amen po ang ating ginagawa. No? Minsan may mga correction po tayo, pero yung correction na yon, amen po, ay isang sinyales na ito ay mahal mo. Amen po, yung kinokorek mo. Amen po, so ipaparamdam mo na pag siya ay nagkakamali or kahit ikaw, hindi lang naman yung nagko-correct, kundi yung kinokorek, kundi pati yung kumukorek, ay meron din po tayong may kahinaan. So, isang sinyalis ng isang pag-ibig. Amen po. So, sabi niya, kailangan ito po ay mayroong kabanalan. Amen po. Meaning, may concern at pag-ibig at
maging totoo tayo sa paglilingkod ng Diyos kasi ang koneksyon ay pag-ibig. So number 4, growth is encouraged. 2 Peter chapter 3 verse 18. Hindi sapat ang pag-attend lang, ang layunin ay ang lumago sa Panginoon. Amen po, sa isip, sa salita at sa gawa. Ang pag-attend po ay isa sa pinakamaganda na pag-i-encourage sa atin ng Panginoon. Pero hindi lamang po yun. Kailangan po pag umaatin tayo ay meron kang dahilan, meron kang layunin. Amen po, na tayo ay lumago sa Panginoon. Habang tumatagal ka, habang nagmamature ang edad mo, dapat lumalago ang espiritu mo. Dapat alam mo kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Minsan po kasi tumatanda ang age natin, pero yung ating mga paniniwala at pag-ugali ay bumabata. Amen po, yung natutunan mo hindi na nai-apply. Amen, konting kibot, konting ay andun agad yung pagdaramdam, yung pagtatampo, tapos na po tayo dyan, mga kapatid. Kailangan nating lumago. Amen po. Kailangan habang ikaw ay nagkakaedad, tumatagal sa Panginoon, nagmamature tayo. Amen po. Marunong umintindi at umunawa. Amen po. Sabi niya, ang paglago ay nakakapagpatatag ng pananampalataya. Ang paglago ay nakakapagpatatag ng pananampalataya. Christ-centered ang simbahan kung ito ay may paglago. Amen po. So, malalaman mo na ikaw ay lumalago. Bakit? Kasi nakikita mo. Ang paglago po ay hindi lamang spiritual mo, kundi ang simbahan ay makikita mong lumalago po. Ito ay nagkakalaman. Sabi mo nga sa kakatabi mo, kung ito ay may laman. Amen. Nagsimula sa 2, 3, at pag lumago, amen po, dapat kayong 3 ay 6 na. No? Yan ay sa sinyales na nasa Christ-centered tayo, lumalago tayo sa pananampalataya. Amen po. So number 5, ang glory ay palaging sa Diyos. Amen. No? Ang glory, amen po, ang kapurihan ay sa Panginoon lamang. No, hindi ikaw na nagtuturo o hindi ikaw na leader, na hindi ikaw na mahawak ng simbahan o madami ka mang hinahawakan simbahan. Ang kapurihang lahat ito ay sa Panginoon. Huwag po nating angkinin. Amen po. So yun po ang ibig sabihin nun. Palaging sa Diyos ang kapurihan. Hindi nakasentro sa kasikatan. O, amen? Hindi dahil lagi kang nasa harapan. Amen po. Andun ang kapurihan mo, hindi po sa Diyos lahat ang kapurihan. Ano man gawin mo, malaki, maliit, amen po, o sabihan ka man ng ganito, ay alam mo, ang galing mo, sa Diyos po ang kapurihan. Wala po tayong karapatang angkinin yun. Amen po, no? Hindi nakasentro ang kasikatan ng pastor, leader o ministry. Ang lahat ay papuri at karangalan ay para sa Diyos lamang. 1 Corinthians chapter 10:31. Amen po, lahat ng ginagawa natin ay ang Diyos ang siyang mapaparangalan. Amen po. Ang lahat ng ginagawa natin, katulad ng Colossians 3:23, ano nakalagay? Lahat ng ginagawa natin, amen, ay sa Panginoon. Ang lahat ng ginagawa mo ay sa Panginoon, hindi sa tao. Number 6, may mga nagbabagong buhay. Amen po. Malalaman mo na Christ-centered ang church kung nakikita mong maraming nagbabagong buhay, maraming naboborn again, maraming tinatinikdan ang mga nakaraan. Amen, na hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. May mga tao na nagbabago ang kanilang buhay at naaayos at makikita ang pag-ibig at pagpapatawad at pagkakaisa sa buhay ng mga mananampalataya. Amen. 2 Corinthians 5:17. Di ba po? Ikaw ay bago ng nilalang nung ikaw ay nakakilala sa Diyos. Ikaw po ay nakipag-isa na sa Diyos, kaya ikaw ay bago ng nilalang. Amen po. Nababago ang isip, nababago ang katwiran. Amen po. So, dapat po itong mga ito ay maisabuhay po natin. Last po, number 7. Kumikilos ang presensya ng Diyos. Dapat, amen, pag nasa simbahan ka, amen, maramdaman mo ang anointing sa sa kantahan pa lang, pagpasok mo pa lang, dama mo na kasama mo ang Diyos, kasama mo ang anointing. Amen po, kasama mo ang presensya. Nararamdaman ang presensya ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Yung alam mong kasama mo ang Diyos sa loob ng simbahan po natin. Alam niyo po, pag praise and worship, mararamdaman mo Amen, kung may anointing.
Kung sensitive po tayo sa mga anointing, mararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Unang kalabit pa lang ng gitara, malalaman mo na. Ano pong gagawin natin? No? Sa mga ginagamit sa harapan para marinig, number 1, mag-travail tayo. Mag-pray po tayo. Amen? Kasi yan ang susi para yung kumilos ang presensya ng Diyos. Hindi lamang puro programa. Amen. Ang dami natin programa minsan sa church. Pero ang tanong, kasama ba natin ang Diyos doon? Ito ba ay may roong presensya? Amen. Na habang ginagawa mo, wala pong problema sa mga programa. Ang ano lang po natin ay malaman mong kasama mo ba ang Diyos sa mga programa natin. Ano pa po? Amen po. Kumikilos ito sa pamamagitan ng kumikilos sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Amen po, hindi lang puro programa, kumikilos ang banal na espiritu. Amen, nakikita sa buhay ng mga nananampalataya. Nagmamanifest, nagwo-work doon sa mismong church at mismong mga leaders at mga miyembro. Amen po, sabi niya po, ano po sa Galatians 5:23 at 22:23, bunga ng Espiritu Santo, alam po natin yung siyam, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, patience, self-control, lahat yun dapat po ay nagmamanifest sa buhay natin. Amen po, para kumilos ang banal na Espiritu. Tanong, palaging mas makikita natin, mararamdaman mo ang pagkilos ng Panginoon. Kasi alam niyo po, sa bawat ginagawa natin sa church, dapat ando yung presensya ng Diyos. Mararamdaman mo yun. Kapatid, malalaman mo, kasama namin ng Diyos. Sa lahat ng desisyon natin, sa lahat ng program natin, dapat ang Diyos ang kasama natin. Ang presensya lamang ng Diyos. Amen po? Para, itong simbahan namin ay nakafocus lamang sa Panginoon. At ang itinataas namin dito ay ang Diyos lamang. Amen po? Yan lamang po. At ito po si Pastora Ellie. Maraming salamat, Pastora Leia. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At salamat po sa Panginoon dahil Friday na naman, sama-sama po tayo na nagre-review, nag-aaral po at magpupurit mananalangin sa ating Panginoon. Maganda po ang ating mga napag-aralan itong buong linggong ito sapagkat malalaman nga po natin kung talagang tayo ay Christ-centered, ang isang church. At maganda po yun na napapag-usapan, naaaral po natin para po alam natin ang talagang ano ang dapat gawin ng isang simbahan. At kailangan nga po ay Christ-centered po tayo. Amen po. Sabi niya po sa Colossians chapter 1 verse 18, and He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Sa Tagalog po, sabi niya, siya ang ulo ng iglesia, ang kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Sa isang Christ-centered o na kay Kristo na simbahan, ay nakapokus po tayo sa ating Panginoon, Jesucristo. Nandoon po ang pag-ibig, nandoon ang sakripisyo, at ang mga turo ni Jesus para sa kaligtasan. Nakakilala ito sa pamamagitan po ng nakikita o nakikilala po ito sa pamamagitan ng kanilang biblical na aral. Yung pong mga tapat na paglilingkod at buhay na patotoo ng mga miyembro. Yan po ang karagdagan na makikita natin sa isang simbahan. Makikita ang tapat na paglilingkod, yung buhay na patotoo. Dahil siya ang pinaka-ulo at wala nang pinakadakila sa lahat ng bagay. Kaya tayo nagpapatuloy ay dahil kay Kristo. Sa pagtuturo po natin, sa ating mga pulpit ministry, mga ganyan po, nakasentro ang sermon sa salita ng Diyos dapat. Partikular sa mga ginagawa ni Jesus ginawa ni Jesus doon sa krus para sa ating kaligtasan, hindi lang puro motibasyon, kundi
ano ba yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. At isa rin po na ginagawa natin sa atin po na as a Christ-centered church, may mga awit at panalangin na nagbibigay ng pinakamataas na kaluwalhatian kay Jesus. Kinikilala ang kanyang pagka-Diyos. At ang buhay ng isang miyembro, katulad nga kanina ng sinabi, nagiging buhay na patotoo, nakikitang may pagbabago sa buhay at karakter ng mga tao dahil bunga ng Espiritu Santo, tulad ng pag-ibig, kapayapaan at kagandahang loob at iba pa. Nakikita ito dahil sa nandoon si Jesus sa kanila. Ang pagtulong din sa kapwa, ito po yung hinihikayat natin ng buong kongregasyon na maglingkod ng may pag-ibig, malasakit tulad ng ginawa ni Jesus sa mga nangangailangan. Yan po ang Christ-centered. Isa po yan. At dahil sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon na tinanggap ng mga tao at anuman ang kanilang mga nakaraan, itinuturo ang kapatawaran sa magitan lamang ni Kristo. Wala pong ibang ikilos o gagalaw sa loob ng simbahan, kundi ang sinusundan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya po sa Ephesians chapter 2, verse 20 to 22, the church is built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Amen po? Kaya nga tunay na ang ating Panginoong Jesus, ang ating pong chief cornerstone. Bilang isang guro o isang nangunguna sa loob ng simbahan, o sa bawat member o sa bawat ginagawa po natin, nabanggit kanina sa unang Korinto chapter 10 verse 31. Ano man ang iyong ginagawa, kumakain, umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng ating Panginoong Diyos. Maganda po na ating naaral kung ano po talaga ang tunay na Christ-centered church. Wala pong ibang itinataas, walang ibang pinag-uusapan, kundi ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Mapunta po tayo sa usapin, amen po, sa magitan po ng pagtuturo sa pulpito, sa sentro ng pag-aawit, sa buhay ng mga member, sa pagtulong o pag-share ng salita ng Diyos, at kung paano tayo naligtas sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Ang center po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, research po natin yung ating pong mga simbahan, kung sino po talaga ang pinaka-susundan po natin o ulo ng iglesia natin, which is Jesus Christ, our Savior. Sa iyong mga salita o yung sermon, ang salita ng Panginoong Hesukristo ang siyang nagsasambit natin. Sa pagpupuri natin, ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus pa rin ang naitataas at napupurihan natin. At ang mga member, ang buhay ng member ay kailangan may bunga ng Espiritu Santo, amen po, na nakakapagpabago ng buhay o nandoon ang buhay na tunay na patotoo na nakikita sa atin. At patuloy na naghihikayat, patuloy na nagsosolwin, patuloy na lumalago, patuloy na lumalabas, patuloy, amen po, na merong pagmamalasakit at pag-ibig na ginagawa na tulad ni Jesus, amen po, sa mga nangangailangan. Amen po? Kaya tunay nga po, ang Christ-centered, amen, ay ang sinusundan, ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yan lang po ang aking masishare at nawa po ay nabigyan po ngayon ng tunay na paalala sa atin. At pinakalas po ay yung pong ang isang tunay, isang Christ-centered tulad ni Kristo. Siya po ay patuloy na nananalangin at nagtatanong sa Ama kung ano po ang kanyang dapat gawin. Nung panahon na siya ay nandito, amen po, at dun sa huling
huling alam niya na ito na yung katapusan na kailangan na siyang pumunta. Alam niya na kung ano mangyayari sa kanya at dadalhin na siya sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Siya po ay nanalangin. Siya po ay umakyat sa garden po ng Gethsemane para po manalangin sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang isang Christ-centered din po na simbahan, tulad ni Kristo, siya po ay mapanalangin. Amen po? So yan lang po ang aking share. Nawa po ay nabuksan tayo sa ating mga isipan, sa ating mga espiritu, na ang tunay na ang nakasentro ay sa isang simbahan ay nakatingin lamang kay Kristo. Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Amen. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon at manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Biyaya mo, Panginoon, sa amin ay kasapatan, O Diyos. Thank you, Lord Jesus. Biyaya mo'y sapat sa amin Yes, Lord. at namahal kita ng lubusan. Praise you, Jesus. Amoy nais kong mamalas na mahal kita
po, Panginoon, dahil patuloy niyo po kaming tinuturuan. Yes, Lord. Patuloy niyo po kami, Panginoon, O Diyos, sinasamahan. Patuloy niyo po kami, Panginoon, O God, hallelujah, pinangungunahan, O God. Na tunay nga, O Diyos, wala pong ibang susundan, Panginoon, ang aming simbahan, ang bawat isa, O Diyos, kundi Ikaw lamang, Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, hallelujah, sa patuloy na pagsama niyo sa amin, O God. Maraming salamat po, O Diyos, sa biyaya ninyo. Tinataas po namin sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming pong bansang Pilipinas. Nakita niyo po ang kalagayan ng bansang Pilipinas, O Diyos. Alam ko, Panginoon, na nandoon ang puso ninyo na abutin, O God, hallelujah. Salamat po, Panginoon, O Diyos, sa mga manggagawa mo na patuloy, O God, na kumikilos, gumagalaw, naghahatid ng iyong mensahe. Maabot ang aming mga leader simula sa pinaka-presidente hanggang sa pinakamababang katungkulan. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, na tunay nga ang kaligtasan ng bansang Pilipinas ay patuloy namin pinakakawalan. Sinusuway namin ang anumang klase ng false religion, false doctrine, sa pangalan ng kawalan Jesus. ng pananampalataya. In Jesus' Sa pangalan ni name. Jesus ay pinapalayas namin. Sa pangalan At ni puri Jesus. namin pinakakawalan ng salvation, shame, and Yes, repentance, oh O Lord God. Ang paghanap sa iyo, Panginoon. Ang kauhawan sa iyo, Panginoong Jesus, O God. Salamat, Panginoon, sa bansang Pilipinas na walang ibang itinataas at dinudiyos kundi ang aming Panginoong Jesucristo na siyang papalibot at tatanggapin ng buong Pilipinas, O God, sa pangalan ni Jesus. At patuloy naming sinusuway sa tanasang lahat ng ginagawa mo na panggugulo sa bansang Pilipinas, Yes, sa anumang pangalan klase ni ng Jesus. trahedya, lindol, In Jesus' sa pangalan ni name. Jesus, o anumang klase ng bagyo, In Jesus' hallelujah, name. ay sinusuway namin, anumang klase ng pangalan ni trahedya na pinaplano mo, binabalak mo, naguluin ang In bansang Jesus' Pilipinas, kahirapan, kawalan, kasalatan, sa pangalan Sa ni Jesus, pangalan ni anumang Jesus. klaseng kaguluhan ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, ang kapayapaan, Panginoon, ang kaayusan, O Diyos, hallelujah, ang good weather, O Lord God. Yes, O Panginoon, God. ang prosperity na siyang dadaloy, gagana, Panginoon, ang kaluwagan, Panginoon, hallelujah, sa pinansyal na pangangailangan ng bansang Pilipinas, O Diyos. Yes, Sinusuway namin ang namang klase ng korupsyon sa bansang Sa pangalan Pilipinas, ni Jesus. sa pangalan ni In Jesus. Jesus' name. Anumang klaseng pagnanakaw na yan, sa pangalan Sa ng Jesus, pangalan ni sinusuway Jesus. namin. Patuloy In namin Jesus' pinakakawala ng katapatan, Panginoon, sa paglilingkod sa bansang Pilipinas, sa Yes, mga Lord. may katungkulan, kababaan ng loob, Panginoon, at patuloy na paghingi ng talinong nang gagaling sa iyo, O Diyos. Salamat din sa pagkakaisa, Panginoon. Salamat sa pag-asa, O Diyos. At sinusuway din namin anumang klase ng mga bisyo, drug addiction, Yes, sa sa pangalan pangalan ni ni Jesus ay sinusuway namin. Patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, ang kabanalan, Panginoon, hallelujah, sa bansang Pilipinas. Yes, Lord, Lord. patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang bansang Pilipinas. Salamat Yes, po sa Lord. protection ninyo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Lord, tinataas din po namin, Panginoon, ang everyday Bible study namin dito sa Rema Philippines. Maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy kang nagbibigay sa amin, O Diyos, ng mensahe mo. Patuloy mo, Panginoon, ini-equip ang spiritual ng bawat isa. Dalangin po namin sa mga nagbibigay ng mensahe sa aming mga kapastoran na patuloy niyo silang bigyan ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo. Patuloy niyo po silang i-anoint, O Lord God, at patuloy na maitaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesus. At sa kanilang buhay, patuloy niyo rin po silang pagpalain sa misteryo nila at sa pang-personal na pangangailangan at buhay nila, O Diyos. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Tinataas din po namin ang aming mga kapatiran, Panginoon, na mga nasa abroad, Panginoon, at ang kanilang pamilya na iniwanan dito sa Pilipinas, O God. Lord, pangako mo kami, pagpapalain mo sa labas at loob ng aming bansa, O Diyos. Lord, patuloy niyo rin ibigay sa kanila, Panginoon, yung purpose, O Lord God, ba't nan sila nandoon, Panginoon. Ipakita ninyo sa magitan ng inyong mga salita, maging malinaw sa kanila ito, maging kalakasan nila, Panginoon, ang iyong salita, buhay nila ang iyong salita, Panginoon, na pag-asa, O Diyos. Habang sila naroon, spread nila, Panginoon, ang iyong mga salita, O Diyos.
Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat at protection niyo sa kanila. Ilayo din, Panginoon, sa mga under construction, O God, na mga simbahan po namin. Lord, Ikaw po ang nagtalaga ang bawat isa sa amin kung saan niyo po kami dadalhin, O God. Hayaan niyo po, dalhin niyo ang aming mga panyapak doon, Panginoon, O God, sa tinalaganin niyo na lugar na kung saan may spread namin ang iyong salita, O God. Maraming mabago, maraming ninyo, Panginoon, financially para maabot ang mga kaluluwang ito, O Diyos, at ang mga simbahang ito sa pangalan ni Jesus. Gawin din, Panginoon, sa mga may prayer request, O Lord God, alam niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Dalangin po namin na abutin niyo po sila, O Diyos. Hallelujah. At ngayon pa lang nananampalataya na kami na dininig na ninyo ang kanilang mga panalangin, O Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan, O God, at ang aming senior pastor as a whole of Rema Evangelistic Church International. Sama-sama kami, Panginoon, na dinadalangin siya. O Lord God, na patuloy na kalakasan, Panginoon, ang patuloy niyong ibigay sa kanya, and complete healing, O Lord God, ingatan at gabayan. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng anak mo si Jesus. Ito pong aming samot dalangin. Amen. Yes, Lord. Panginoon, salamat sa gabi ito. Patuloy ka namin kung tinataas, Panginoon, pinaparangalan. Lord, ikaw nga po ang siyang mag-ingat kay Pastor Paul, Panginoon, sa amin. Pastor, Panginoon, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo araw-araw, Panginoon, ang kanyang kalakasan na nanggagaling sa iyo. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang kanyang mga kapatid, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang pag-iingat mo, Panginoon, sa kanilang ugat. Ikaw ang laging mahuna sa buhay, Panginoon, ng mga kamag-anak, O God, ng aming Senior Pastor. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang lahat ng mga leaders namin, O God, na ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa lahat ng desisyon. Lord, pagpupulutin mo ang mga leaders namin, Panginoon. Ikaw ang siyang magbigay ng mga wisdom, knowledge sa mga leaders, O God, sa pagpapatakbo, O God, ng aming buong simbahan, O God. Magkaroon, O Lord, ng unity. Unite mo ang lahat ng mga leaders namin, Panginoon, O God, at pagkakaisa ay nagpapakawala ako sa mga buhay ng mga leaders namin. Ganun din po, Lord, na lahat ng mga workers, mga pastors, Lord, ang mga simbahan po namin, ang bawat outreaches, ang bawat miyembro, ang bawat kumikilos sa ministry, Lord, pagpalain mo, O God. Ilayo mo, Panginoon, sa anumang mga kapamakan, O God, at patuloy, O God, na nagpapakawala ko ng kaligtasan sa kanila. Ang pag-iingat, Panginoon, sa mga workers, sa mga pastors, at bawat simbahan, sa mga miyembro, Panginoon. Nakikita mo ang kanilang mga pangangailangan, O God, at hindi maikli ang iyong kamay para hindi ito abutin, O Lord. Lord, ingatan mo mga kapastoran, mga workers na patuloy, O God, na lumalabas at susolving ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. At sa time, Lord, na sila ay nalulungkot, ikaw ang kanilang kaaliwan. Sa time, Panginoon, na sila ay napapagod, ikaw ang kanilang kapahingahan, Panginoon. Lord, salamat sa mga financial na pangangailangan na patuloy mong ipinoprovide, Panginoon. Lord, maraming salamat kasi lahat tinutugon mo, Panginoon, mga pangangailangan ng bawat churches namin, O God, ang mga allowances, mga rentals, at maraming pang iba, Panginoon. Ikaw ang God of provider namin, O God. Sinabi mo po yan, Panginoon, sa Philippians 4:19. At ganoon din po, Lord, yung mga iniwan, O God, ng aming mga full-time workers na mga pamilya, Lord, hindi maikli ang iyong kamay. Abutin mo ang kanilang pangangailangan, O God. Bigay mo yung pabor na nanggagaling sa iyo. At Lord, sa lahat ng simbahan namin, ikaw ang siyang magpuno nito, Panginoon. Punuin mo, Panginoon, O God, ng iyong presensya, ng mga kaluluwa na pagkakatiwala mo sa bawat simbahan namin, O God, upang madala namin, O God, sa iyong trono, O God. Ganoon din po, Lord, dinadalangin po namin, O God, ang lahat po, Panginoon, O God, ng tumutulong, Panginoon, sa ministeryo nito. Pagpalain mo sila. At Lord, sa mga activities namin, ngayong nalalapit na camping, O God, ikaw ang siyang manguna sa lugar kung saan mo kami dadalhin, kung saan kami magpupurit, magpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, at alam namin, Panginoon, ng lahat ng amin na panalangin, O God, ay sinagot mo na, at ito po ay aming inaangkin. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y muling magpuri sa amin. Tunay nga, O Diyos, Ikaw ang Diyos sa amin, O Lord. Hallelujah. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, Lord. Ikaw nga, O God. Maaaring nagmahal ang tulad mo.
Diyos, walang mapantay sa kabutihan mo. Ay nataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipahinig ang nais mo. Yes, O Lord, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka bago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, lumalang ka sa buhay ko. Aming Ama, hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Naglain ka sa buhay ko. Hallelujah. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, paliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat. Tunay nga na Ikaw ay Diyos sa amin. Na hindi nagpabaya, hindi nagkulang, Panginoon. Hindi kami iniwanan, O Diyos. Patuloy na ginagabayan, patuloy na minamahal at patuloy na inuunawa at patuloy na inaabot, O Diyos. Patuloy na tinuturuan ninyo kami. Salamat po, Banal na Espiritu, na patuloy niyong tinuturo sa amin ang daan, Panginoon, upang malakaran namin ang iyong perpektong kalooban. Salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng gabay. Salamat sa mga panalangin na patuloy niyong dinirinig, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, O Diyos, sa patuloy, O God, na pagsama ninyo, pagranas o pinaparanas sa amin, pinaparamdam ang iyong presensya, na kahit kailan hindi niyo po kami binigo, kami ay patuloy niyong kinakatagpo. Patuloy niyo po kami, Panginoon, sinasamahan. Kaya nga po ang aming mga napanalangin sa gabing ito, O Diyos, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami. Dahil alam po namin na ito ay dininig ninyo, tinanggap na ninyo, Panginoon, at sinagot na ninyo, O Diyos. Pangako ninyo kung kami ay mananalangin at may pananampalataya kami na natanggap namin iyon, matatanggap na namin ang aming mga panalangin. Kaya maraming salamat po, Ama, sa mga kasagutan ng aming napanalangin ngayong gabi. Maraming salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi po na Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po.